Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na-under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At sa ating episode ngayon mga kapatid, ating tatalakayin kung totoo bang ang mga apostol ay namatay due to unnatural death. Aba, sige nga, pakinggan natin ito mga kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat yung nakasulat, doon tayo matuto. Wala namang nakasulat na si Pablo pinugutan ng ulo. O kaya wala naman nakasulat na si Pedro pinako rin sa krus. No? Walang ganung nakasulat eh. Para ituro mo yan, matindi ang kawalan ng hiya mo. Walang hiya ka. You are a shameless person if you teach things which are not in the Bible. You are practically making people believe in things which God do not want them to believe. Because according to the Bible, ye may learn in us or by us not to go beyond what is written. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. And there is no single verse in the Bible that will tell us that all the apostles were maltreated, all the apostles were beheaded. No. Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Inyo pong napakinggan mga kapatid si Eliseo Soriano ng Members Church of God International. Ayon sa kanya, most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Yan pong sabi ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International. Binatayan niya ang unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 6. Dapat daw, nakasulat lang sa Biblia yung ipapangaral mo. At sinasabi niya na wala naman sa Biblia itong pagkamatay ng mga apostol na hindi natural death. Kaya he believes that the apostles died of a natural death. Aba, sige, babasahin natin uli ang unang Korinto 4:6 at ito po ang nakasulat. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tututo kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Ito, mapapansin ninyo, meron pong nakalagay na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang tanong, tama ba ang pagkaintindi dito ni Soriano sa unang Korinto 4:6? Sa Ingles, ganito po yung nakasulat. If you pay attention to what I have quoted from the scriptures, ibig sabihin, yung nangasusulat na tinutukoy dito, yun po yung scriptures. Tapos sasabihin niya, yung scriptures dito ay Biblia daw. Basta ang alam ko, mga kapatid, hindi lang po
salita ng Diyos sa Biblia yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Babasahin natin sa 1 Korinto 11:2. Ipinagmamalaki ko kayo sapagkat sa lahat ng bagay ay naalala ninyo ako at nananatili kayong matibay sa mga tradisyon gaya ng ibinigay ko sa inyo. Napakaklaro niyan. Hindi lang po scriptures yung ibinigay ni San Pablo, kundi pati yung mga tradisyon na ibigay po iyan ni San Pablo. Naku naman. Di naman po lahat ng mga bagay ay naisulat sa Biblia. Babasahin natin ang Juan, Kapitulo 21, versikulo 25. At mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Napakaklaro po niyan, mga kababayan. Kaya, ang tanong, Bible ba ang scriptures na tinutukoy sa 1 Korinto 4:6? Tatanungin natin ng mga Bible scholars. Ito po, sa aklat ni Matthew Poole na A Commentary on the Holy Bible, Volume 3, ito pong nakasulat, that you might learn in us not to think of men above that which is written. Ito po yung sinabi dito. And that all the Church of Corinth, as well ministers as people, might learn to have humble opinions and thoughts of themselves, not to think of themselves above what, by the rules of God's Word, was written in the Old Testament, they ought to think, or above what he had before written in this epistle, or to the Romans. Ibig sabihin, hindi po yung buong Biblia, kasi yung buong Biblia po, mula po yan sa Genesis hanggang sa Revelation. Yung nakasulat sa komentaryong ito, pwedeng hanggang sa epistle na ito, yung 1 Corinthians o sa Romans. Buong Old Testament lang talaga. Nako naman, maling-mali pala ang pagkaintindi ni Eliseo Soriano. Kaya, Bible ba ang scriptures na tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6? Hindi po totoo yan. Punta naman tayo sa tanong kung nasa Biblia ba ang pagkamatay ng mga apostol. Kasi nga, wala daw sa Biblia. Kaya nga sinasabi ni Soriano na they died on the natural death. Titingnan natin sa tanong kung meron bang nakasulat sa Biblia yung pagkamatay ng mga apostol. Unahin natin si Santiago. Ito pong nakasulat sa Gawa, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Nang panahon ding iyon, ipinadakip ni Haring Herodes ang ilan sa mga tao sa iglesia upang pahirapan. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Napakaklaro niyan, mga kababayan. Ayon sa Biblia, si Santiago na kapatid ni Juan, isa sa mga apostol ni Kristo, pinatay ni Haring Herodes. Ayan, napakaklaro niyan, mga kababayan. Itong susunod na tanong. Ito, kasi sabi niya, wala naman sa Biblia yung pagkamatay daw ni Pedro. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. Tanong, nasa Biblia ba kung paano namatay si Pedro? Alam nyo kasi, mga kapatid, meron pong prophecy ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pagkamatay ni Pedro. Babasahin natin yan sa Juan Kapitulo 21, versikulo 18. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya, na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya ito, ay sinabi niya sa kanya,
sumunod ka sa akin. Napakaklaro niyan, mga kababayan, oh. Oh. Yan po'y prophecy ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkamatay ni Pedro. Ang tanong, based on historical records, paano ba namatay si Pedro? Tatanungin natin ang isa sa mga persona sa Biblia. Sa Acts chapter 17 verse 34 ng New International Version, meron pong nakasulat dito na yung katauhan ni Dionysius. Ano po yung sabi niya? Sa Ellicott's Bible Commentary, Volume 3, ito po yung Dionysius na tinutukoy. According to a tradition ascribed by Eusebius to Dionysius, Bishop of Corinth, he became Bishop of Athens. Si Dionysius po ay Bishop of Corinth, Bishop ng Athens. Ito po ang kanyang sulat kay Pope Soter noong 170 AD. Ganito pong nakasulat: You have also, by your very admonition, brought together the planting that was made by Peter and Paul at Rome and at Corinth, for both of them alike planted in our Corinth and taught us, and both alike, teaching similarly in Italy, suffered martyrdom at the same time. Napakaklaro po ng sinabi nito ni Dionysius of Corinth. Mga kababayan, namatay po si Pedro by martyrdom po. Hindi po yan natural death. Nako naman, mali po ang sinasabi ni Soriano base sa dokumentong ito. Ito, isa pong komentaryo naman ang sinasabing ito ni Origen of Alexandria. Ganito pong sinabi niya: Peter was crucified at Rome with his head downwards, as he himself had desired to suffer. Napakaklaro po kasi meron pong kwento na si Pedro po'y namatay, no? Baligtad na krus po ang pagkamatay kay Pedro. Ibig sabihin, tama pala yung nasa hula, yung hula ni Kristo sa Juan 21:18 na sinasabing, ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay. Naku naman, kaya dito sa sinasabing ito, na I believe thou died of natural death daw yung mga apostol. Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Babasahin natin Biblia mismo. Biblia yung tatanungin natin. Ano bang sabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga pagkamatay ng mga apostol? Ito, sa Mateo 24:9, ito pong nakasulat: Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapihatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sila po'y papatayin. Nako, ayan pala nakasulat sa Biblia. Oh. Hindi po sila namatay due to natural death. Instead, sila po'y papatayin. Yan pong sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Sa Juan 21:20 hanggang 22, babasahin ko po sa inyo. Si Pedro paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Sa 23, kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayon may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Nung lumingon po si Pedro, nakita po niya yung lalaki, yung apostol na, sabi ng talata, alagad na iniibig ni Jesus. Yung tinatawag nating the beloved. Yan po, mga kababayan, ay walang iba kundi si Apostol Juan. At ayon po sa nabasa natin, yung alagad na ito, itong si Apostol Juan, ay hindi daw mamamatay. Ibig sabihin, mga kapatid, ayon po sa talata, hindi po mamamatay ang alagad na minamahal ni Jesus.
Hindi naman literal na hindi daw mamamatay. Yung ibig sabihin po nito, mga kababayan, hindi po siya papatayin kagaya ng ibang mga apostol. Kaya nga, kumalat nga itong sabing ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ito, mga kababayan? Alam naman natin, itong alagad na ito ay si Apostol Juan. At ito nga ay mapapatunayan natin sa Juan 21:24. Kung ipapatuloy natin yung pagbasa, ganito po yung nakasulat. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at sumulat na mga bagay na ito. Sino ba yung sumulat ng aklat na ito? Yung Juan. Di si Apostol Juan, di ba? At nalalaman natin na ang kanyang patotoo ay totoo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ang alagad na hindi mamamatay at ang alagad na minamahal ni Jesus ay si Apostol Juan. Tanong, ano bang nangyari kay Apostol Juan? Namatay ba siya? Pinatay ba si Apostol Juan? O namatay lang siya dahil sa kanyang katandaan? Babasahin po natin ang mga aklat. Ito pong history books, itong 12 Ordinary Men ni John MacArthur. Ganito po ang ating mababasa sa page 137. Isasalin ko po sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Namatay si Juan ayon sa karamihang tala noong 98 AD sa panahon ng paghahari ni Emperor Trajan. Ayon kay Jerome, sa komentaryo niya sa Galacia na ang matandang apostol na si Juan ay napakahina sa kanyang mga huling araw sa Epeso. Ano pat, kinailangan siyang dalhin papunta sa simbahan. Klaro-klaro, naging matanda pala itong si Apostol Juan. Ibig sabihin, mga kababayan, si Apostol Juan po ay hindi pinatay. Namatay si Apostol Juan dahil sa kanyang katandaan. Babasahin natin. The 13 Apostles ni J. Ellsworth Kalas, yung 2002 edition ng ating babasahin, page 105, ganito po yung ating mababasa. Nang siya ay palayain sa Patmos, ayon sa tradisyon, si Juan ay dumating sa Epeso at doon ay naging isang iginagalang na tao. Sa panahong iyon, ang nag-iisang nabuhay na miyembro ng orihinal na 12. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakaklaro po. Mga kapatid, hindi po si Juan pinatay. Kaya si Apostol Juan ay nakaligtas sa mga persecutions na nangyari sa mga unang Kristiyano. At alam naman natin yung ibang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, they are being persecuted po ng iba't ibang grupo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong, totoo bang sinasabi ito ni Eliseo Soriano? Hindi po totoo yan. Kaya, busted yan! Nako, eto. Naalala ko tuloy, sinabi ni Soriano, kung maling-mali o mali-mali ang mga sinasabi ng isang mangangaral at miyembro ka sa kanyang samahan, ano mang gagawin mo? Pakinggan natin si Eliseo Soriano, mga kapatid. Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Ako naman, ayan pala eh. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kababayan? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am